Daghang salamat, Senator Amy Marcos, sa aming suporta kanako, ang among pamilya. Ito, ayoko magmarunong. Hindi po tayo Bisaya, so hindi ko po naiintindihan lahat. Pero sa aking pag-uunawa ay nagpapasalamat siya sa suporta sa kanilang pamilya. Sa mga Dabawenyos, ug katibuk and syudad sa Davao. Prinsipyo lang ang meron kami. Wala nang iba. May isang salita, yun ang importante sa tao. Ito po aalagaan po natin yung credibility natin, yung character natin. Dapat laging may isang salita. Ang sabi nga let your yes be yes and your no be no. Pag sinabing yung yes, yes na yan. Pag sinabing yung no, no na yan. Walang traiduran. Ika nga, bawal kapalmuks. Kasi sa akin, yung hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, yung mga tumulong sa'yo, tapos iniwan mo lang, wala. Tulad nito, na-traitor to si Sarah. Alam naman natin lahat, di ba? Siguro naman, hindi naman tayo buang na naniniwalang hindi trinaidor si Sarah. Harapan na po yan. Trinaidor talaga si Sarah. Wag na po tayo maging naib. Wag na po tayo magpabudil-budel. Trinaidor si Sarah. At yan ang gusto ko sa Duterte. May isang salita. Para sa kapakanan ng bayan, ito lang ang pinagmamalaki namin. Malaking bagay yun. Kahit yun lang ang pinagmamalaki mo, isang salita. Pagka sinabi ng isang tao na you are a man of one word, ibig sabihin, may paninindigan ka. Malaking bagay yun. Pagpalain ka nawa ng Senyor Santo Niño, mabuhay ang Pilipinas. O yan, ang pag-usapan natin. Ngayon, ito tanong dyan. Dapat bang suportahan natin si Amy Marcos dahil sinabi ni Sara Duterte? Bagamat wala siyang direktang sinabi, ang sinabi lang ni BP Sara ay siya ay nagpasalamat. Okay? Tayo po ay magbalik tanaw. Okay? Rewind tayo konti. Rewind. Kasi tatandaan natin, we will learn from history. Hindi ka makakarating sa paruroonan mo kung hindi ka marunong tumingin sa nakaraan. Okay, again, let's learn from history. Dapat nating suportahan si Sara Duterte. I believe, mahal na mahal siya ni Tatay Digong. At nung nakausap namin siya, ramdam namin. Alam mo, nakikita ko yung sarili ko kay Tatay Digong. Kahit ano pa ang gawin ng kanyang anak, especially babae, yung pagmamahal andun. Yung pagkatatay andun. And I can see that Tatay Digong is very, very proud of Sara. Sabi ko, matindi talaga. Sabi pa nga ni Tatay Digong sa katotohanan, kung siya ay stricto sa pera, si Sara grabe. Sinabi pa nga ni Tatay Digong, sa kanya mismo namin narinig, di ko nga alam kung dapat namin to sabihin. Si Sara, pag niregaluhan mo yan, ibabalik sa'yo. Pagka bigla-bigla. Kasi alam naman natin ang politiko may nagre-regalo. Ganun po si Sara, mahilig siya talagang maglinya. Ibig sabihin, pag hindi pwede, hindi pwede. Pag sinabi niyang ayaw ko ng regalo, ayaw ko ng regalo. Ganun kinikwento ni Tatay Digong si Sara. Kaya ramdam na ramdam namin yung pagka-proud. Sabi niya, si Sara, malinis yan. Matindi yan. Mas matindi sa akin. Ultimo regalo ayaw niyan. Ganoon po si BP Sara ang pinaliwanag ni Tatay Digong. And I believe him. I believe Tatay Digong. Ngayon puntahan natin. Dapat ba nating suportahan si Sara? Yes. Pero may limit. Balik tanaw tayo ulit. Balik tayo. 1 year, 2 years ago. 2022. Si Sara nakipag-tandem kay Marcos. Anong sabi ni Sara? Tumakbo siyang presidente, iboto siya at suportahan si Marcos. Kami, sumuway, hindi namin sinuportahan si Marcos. Marami sa mga DDS sumuway, hindi sinuportahan si Marcos. Maraming vloggers na DDS sinabi, suportahan natin si Marcos dahil sinabi ni Sara. Ganon. Ganon ang senaryo. Pinapaalala ko pa lang. 2 years ago, minumura kami. Sinasabi, hindi kayo Duterte, hindi kayo DDS, kayong Banateros, peking DDS kayo. Kailangan pa ba namin patunayan kung kami ay tunay na DDS? Alam ni Tatay Digong, hindi po tanga si Tatay Digong. Alam niya kung traidor kami sa Duterte o hindi. It's just that hindi namin kayang kainin ang pinapakain that time ni Sara na iboto ang kanyang presidente. Then, bumalik tayo history. Back to the future tayo ngayon. Balik tayo ngayon sa panahon. Sinong lumalabas na tama? Yung vlogger na in-encourage kayo na sundan si Sara at iboto si Marcos? O yung minumura ninyo na sinabi, suportahan natin si Sara
Pero hindi kami papayag sa Marcos. Sino ang tama dun sa vlogger na yon? Kayo na humusga. Traidor kami kay Sara, traidor kami sa Duterte. It's up to you. You decide. As long as we know, alam ni Tatay Digo ang totoo. Bakit? Ultimo siya. Hindi siniportahan yung presidente ni Sara. At kung madidinig nyo ang usapan namin kahapon, kagabi, ay, eto lang masasabi ko, hindi ko pwedeng ilabas. Pero I believe at the right time, lalabas yun mismo sa bibig ni Tatay Digong. Hindi sa vloggers, sa kanya mismo. Okay? So alam namin ang totoong issue. Alam namin ang totoong puso ni Tatay Digong. Kahit kayo alam nyo kasi kung kayo ay nakinig sa kanya 2022, before the election, alam nyo. Yung iba lang kasi nagpaloko sa mga vloggers. At ngayon, nadinig ko mismo sa bibig niya. Sa bibig niya mismo, alam namin ang puso niya patungkol dyan. Naintindihan po. So, ngayon, eto kasi ang litanya ng mga ibang vloggers na naman. Ha? Eto nababasa ko. I respect you, matatalino kayo. Pagdating sa talino, wala akong binatbat sa inyo. Bobo akong vlogger. Kayo matatalino. Hindi ko pinagmamalaking mas magaling ako sa inyo. Dahil mas marami kayong narating, mas marami kayong posisyon, mas matalino kayo, mas mataas ang inyong academic achievements. Ang sinasabi kasi ng iba, huwag niyong hatiin ng DDS. Si Sara na mismo, ang sinasabi niya, suportahan si Amy. Wala po akong nakikitang sinasabi ni Sara, suportahan si Amy. Ang nakikita ko, nagpapasalamat siya kay Amy. At ako rin, Senator Amy, maraming salamat at kumakampi ka sa Duterte. At binubuking mo sa amin ang inyong pinsan. Maraming salamat, Senator Amy. But it doesn't mean we need to vote her sa 2025 election. At the end of the day, she is still a Marcos. The last time I checked, magkapatid pa rin sila. Now you read between the lines. Ako hindi ko sinasabing hindi natin ma-appreciate ang tao. Dapat. Parang ano yan eh. Asawa, jowa. Hindi lahat ng na-appreciate mong babae kailangan mong jowain. Hindi lahat ng na-appreciate mong babae kailangan mong suportahan. Hindi lahat na na-appreciate mong babae kailangan mong gawing asawa. Na-appreciate ko yung ginagawa ni Amy, but hindi lahat ng na-appreciate kailangan iboto. May time na na-appreciate ko si Akop. It doesn't mean ipopromote kong iboto nyo. No way! Na-appreciate ko ngayon si Roque sa sinasabi niya. Salamat, Roque. But ibig sabihin, pag tumakbo siyang senator, dapat natin iboto? No way. Naintindihan po. Kasi, alam nyo, yes, matatalino sila. Pero ang tanong, sa kanila mismo galing. Itong mga matatalino na bodol-bodol. And they admitted it. Akong bobong vlogger, hindi ako na bodol-bodol. Hindi ko dinala yung viewers ko na magpa-bodol-bodol din. Now, sinong susundan nyo? Yung matalino o yung bobong vlogger? Diba? Ay na, eto na naman sila. Calling again to support Amy. Hindi po tayo maghahati. Basta po tayo magkasundo kay Sara, period. Tapos na po yun. Basta kami, susuportahan namin si Sara dahil mahal ni Tatay Digong. At ako'y naniniwala, malinis si Sara. At may ebidensya siya, especially sa rebellion, talagang kontra siya sa rebellion. I agree on that. Mahal ni Tatay Digong, yes. But we will take our cue from Duterte, PRRD, Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong himself. Kasi narinig namin from him mismo. Ngayon, paano kung sinabi ni Tatay Digong, suportahan si Amy? We will cross the bridge when we get there. But as for now, hindi niya sinabing suportahan si Marcos sa Amy. Sa katunayan, alam nyo, meron pa nga siyang sinabing magagandang bagay about Marcos eh. Meron. At meron din siya sinabing hindi magaganda. Hindi ko na po iisa-isahin dito. So, na-appreciate niya. Na-appreciate niya si Amy. Totoo po, na-appreciate niya. Pero hindi niya sinabing iboto. Okay? So, iba po yun. Magkaiba yun. Diba? Kahit naman ngayon, nakikita nyo, hindi sinusuwag ni PRRD si Marcos. But we know the truth. Hindi rin ibig sabihin, kailangan tayong pasaway. Hindi rin naman din. Gaya nung last, balikan natin, 2022 election, never, ever niya sinabi, iboto si Bongbong. Di ba? Ito nga ang sabi niya. Makikita nyo dun sa video, ito lagi niya sinasabi, nagagaya ko to.
O, di ba? Yun yung lagi niya sinasabi. So, ingat po tayo. Ha? Hindi porket matalino yung vlogger, kasi ang nakikita nyo sa harap ng camera ay iba sa nangyayari sa totoong buhay. Okay? Eto lang, titingnan ninyo. Sumabit na ba? Pero balik tayo. Maraming salamat, Senator Amy. Thank you. Really, we appreciate it. Kaibigan ka nga. Pero hindi ko sinabing iboto nyo, ha? Kung ako tatanungin, hindi ko iboboto. Matuto lang tayo ma-appreciate. Kasi nga, sabi natin, hindi tayo sa tao. Sa issue tayo. So, pag maganda ang sinabi, katulad ni Roque, ayaw ko siya, pero maganda sinabi, yes. Pimintin, maganda sinasabi ngayon. O, di pa, puri, ganun lang kasimple. I mean, maganda sinasabi. Di ba? Ganun lang. Appreciate lang natin. Pag tama. O, pag may nagawi ang tama, appreciate. Sabi dito, keep it up. Tama ka dyan, namamangka lang yan sa ilog. Alam mo, hindi ko po, wala tayong papangalanan na, but yung namamangka sa dalawang ilog is typical for a politician. Maraming politician talagang tumataya yan sa dalawang manok. Kaya mapansin nyo, minsan wala silang isang madiing salita. Puntahan na lang natin yung ICC. Sasabihin nila, hindi papapasukin, wala namang masama, hindi sila dapat pumasok. Ano ba talaga? Hindi ba nalihilo na kayo dyan sa ICC? Ang gulo-gulo niyang ICC na yan, hindi mo malaman ano ba talaga stand. Bakit? Kasi tumataya sila doon sa dalawang kampo ng mga supporters. Kung sino umalma, doon sila. Kaya walang diin yung ICC na yan. Minsan parang papapasukin. Minsan hindi. Minsan andiyan na. Minsan wala silang jurisdiction dito. Ang gulo-gulo. O sabi ni Claudine, iba yung na-appreciate niya. Iba naman yung tayo magbigay ng posisyon. O, kasi nabudol na sila eh. Naunawaan namin yung sa mga umaming nabudol at ngayon ay gusto na sa Duterte, welcome. At yung dating nabudol na dating Duterte, welcome din. Walang problema. Pero huwag nyo naman karirin. Huwag naman paulit-ulit. Di ba? Bigising mga Pilipino. Diba, baka kada eleksyon magboboto kayo ng Marcos. Eh, nako naman. Tapos sasabihin nyo, kayo mangunguna kayo sa pagrereklamo. Kayo pa yung nagmamadaling iligwakin. Ang gulo-gulo. Sinasabi na namin, before the election, ano gagawin? Tapos reklamo kayo. Pagka ano, nagmamadali pa. Coach Oli, hindi na namin kaya.